This is Normac once again. Yes. Thank you sa mga nagla-likes at sa mga sumusuporta sa atin. Okay, start na tayo agad at hindi na tayo mag-intro pa. At ang video na to ay tuturo sa inyo ang ilang tips para mas mapabilis at smooth ang takbo ng inyong mga computer. At ito ay personal ko nang ginagawa tuwing nararamdaman kong medyo naglalag ng aking computer. So, number 1, disable startup program. Yes, kailangan natin i-check yung mga startup program natin. Meron kasi nag-automatic dyan kahit hindi natin ginagamit. So, disable startup program. Sa Windows 7 or earlier, click nyo yung run, type nyo yung msconfig, startup, disable unnecessary startup program. Sa Windows 8 naman, so hindi ko may papakita sa inyo yung Windows 7 kasi ang gamit ko ay Windows 10. Sa Windows 8 naman ay there are two ways. There are so many ways actually. So, Windows 8 or Windows 10. Punta tayo sa right click, is sa task manager. Yung makikita nyo yung startup there. Yan, i-disable nyo na lang tong hindi nyo ginagamit na mga application. Halimbawa, ito naka-disable kasi hindi ko ginagamit. Meron nakaset up na yun sa akin. Kaya sa inyo, check nyo na lang din dito yung mga hindi nyo ginagamit na application. So, ito yung startup program ko. Ito yung automatic magbubukas o magra-run kapag nag-open ka ng computer. So, halimbawa si Cortana, pwede kong i-disable dyan. Right-click and disable. Yeah? But, hindi ibig sabihin na pag niran mo na si Cortana ay hindi nagagana. Nagana yan pagka-clinic mo. Sa startup lang siya, hindi automatic na mag-run. Okay. So, disable startup program, disable yung hindi nyo kailangan. Sabi ko nga. So, paano gawin yun? Right-click, task manager, startup. Pag dito naman, just control shift escape. Click nyo yung control shift saka escape. Yan, siya rin yung malalabas doon. So, punta tayo sa startup. Yun. Ganun lamang. Isa pa, kini-clear up ko yung unwanted files sa C drive. So, clear unwanted files sa C drive. So, anong gagawin natin? Paano natin gawin yon? I-clear yung unwanted files. Just right-click the start button, then click run. Type natin yung temp. Yan, yung temp na yan. Click enter or okay. Ito yung mga temporary files. So, temporary files, clear up natin to. Select Ctrl A para select all and then right click, delete. Do this for all current titles. Continue. So, meron pa rin ako. So, select natin lahat yan. Pag may nakikita kayong temporary files, select nyo lahat and then delete. Yan, delete. So, okay, so, ibig sabihin, itong hindi na-delete ito, ngayon ay ginagamit ko. Halimbawa, itong recording ko, tama nga. So, ibig sabihin, hindi natin ma-delete yan.
yan ay ginagamit pa natin. Alright? So, clean lahat ng temp files. Erase natin lahat ng temp files. Okay? Okay, doon ulit tayo sa temp files. Run. So, kanina, temp files lang siya. Lagyan natin ng %%. Yun. And then, okay. Ito, temp files din to. Kailangan natin din select lahat all. Control A. And then, right click, delete. Try again. Cam recorder. Ito naman yung ito pala yung recording ko. So, okay, hindi na natin, skip na natin yan. Cam recorder. So, ginagamit pa rin natin siya. So, hindi siya mabubura. Basta, lahat ng temp files, burahin natin. Okay? At, isa pa, punta ulit tayo sa run. Run natin, i-type natin yung free fetch. Yan. Free fetch. Okay. Continue. So, ito yung free fetch. Ang free fetch naman ay kamukha rin ng temp files. Ang gamit nitong free fetch ay dito nakalagay lahat ng impormasyon ng mga application na ginagamit mo. Nakakatulong ito para mapabilis yung pag-loading ng application pag binuksan mo. Kaya lang, hindi mo alam kung anong apps yung palagi mong ginagamit, kaya mas mabuti i-clear na lang din. Dahil sabi ko nga, nakakabigat din ito sa memory ng PC mo. Nakakabigat sa C drive to. Kasi naka-store lahat ng files na ito. Tingnan nyo, may araw naman siya. May size naman siya, 14 kilobytes. O meron din 160 kilobytes. Pero ito yung Camtasia. So, malamang hindi ko rin mabubura yan. Normally kasi hindi ako nagbubura ng free fetch. Kasi heavy user ako ng computer. At syempre nakakatulong sa akin tong free fetch na ito para mabilis ko mabuksan yung mga application ko. Pero again, kung kayo ay hindi naman ganun na kabigat gumamit ng computer, ang mga free fetch at temp ay nakakabigat, nakaka-apekto sa performance ng computer. Maliban na lang kung yung computer ay maganda rin ng specs. Okay, so free fetch, temp, pwede natin i-clear out. Pero hindi ako nag-clear out ng free fetch. Dahil sabi ko nga, heavy user ako ng computer. Marami kong binubuksan na application at nakakatulong tong free fetch para mapabilis ang kanilang pagbukas. And again, nakakabigat ito sa C drive. So, nasa sa inyo kung yung clear out nyo to o hindi. Pero, titingnan nyo yung sitwasyon. Okay, free fetch cleared. Right? O ako, i-clear ko na lang. Para Control A, right click, delete. Skip na natin yan. So, okay. Kaya natira ang isa. Ibig sabihin na ginagamit pa natin. And, alright. Tapos na tayo sa temp. Pre-patch. Ngayon, lahat ng binura natin, i-clear natin yung recycled bin. Okay? Next ay cleared out recycled bin. Open. Then, tingnan nyo marami na yan kasi nandito lahat ng temp at pre-patch natin. So, punta tayo sa manage
and then empty bin. Okay, and then do this to all done. Okay, so cleared out yung recycle bin natin. So next, optimize yung C drive. Halos pare-parehas lang sila, parang redundancy, pero meron silang pagkakaiba. At click natin yung this PC, and then right click yung C drive, and then property. Punta tayo sa tool. Then optimize. Select natin yung solid state drive kasi nga SSD tayo, C. Select natin yung C, and then optimize. Select natin ulit yan. And then optimize. So 70% trim. Okay, then close. Okay. Alright, this cleanup. So dito ulit tayo sa this drive C, right click, properties, and this cleanup. Right? Check natin lahat ng box. Tingnan natin kung na-check lahat, and then clean up system files. Again, click natin ulit. And then, okay. Delete files. Cleaning up unnecessary files. So, wait natin. So, it's done. So, yun. This clean out. Okay. So, mamaya pa yan. Makikita natin ang epekto mamaya pag nag-restart tayo. Okay. Isa pa. Uninstall unused program. Okay. Punta tayo sa control panel. Yes. Search natin yung control panel, pero nandito na siya. Then, uninstall program. Ngayon, mag-uninstall tayo mga program na hindi natin ginagamit. So, lahat naman nito ay ginagamit ko pa, so hindi ako mag-install. Paano mag-install? Just click nyo lang yan, tapos uninstall. O kaya double click, mag-uninstall na yun. So, mamili na lang kayo yung mga program na hindi na ginagamit. Halimbawa, mayroong mga program na kayo na hindi na ginagamit o hindi masyado ginagamit.
pwede nyo nang uninstall. Okay? Kasi nakabigat din yun sa C drive. Alright, so yan lang muna. Next tayo. Keep Windows up to date. Keep Windows up to date. Right? Punta tayo sa setting. Right click start button. Then settings. Makikita nyo yung update and security. Tignan nyo kung may updates. Tulad nito, may updates. Alam nyo, what update nya ay Windows Malicious Software Removal Tool. So, napakahalaga yan. So, install tayo. Click install and download and install. Not turn on. Tatlo pala yung kailangan kong install. Yung mga optional na updates, kahit iwan nyo na lang muna. Ito, importante ito. Basta up to date yung Windows nyo. Yun ay mahalaga. So, restart natin mamaya. Kasi gumagamit pa tayo. So, yun. Na-install na natin yung update. So, kailangan yung check lagi ang update. Okay. Last. Ito yung pinaka-last resort na ginagawa ko pagka hindi ko ma-solve at nakikita kong talagang bad performance na yung computer. Ito yung ginagawa ko. So, pumunta tayo sa search box, reset PC. Type natin yung reset this PC. Yes? Nakikita nyo doon, o dito, o doon, kahit saan i-click mo. Yan. Yan. If your PC isn't running well, resetting it might help. This let you choose to keep your personal file or remove them, and then reinstall Windows. Get started. Okay? Okay. Itong dalawang option na to, may dalawa, keep my files or remove everything. So, bahala na kayo mamili dyan. Akin kasi keep my files. Kung naka-backup, kahit remove everything na. Okay? So, hindi mo na ako magre-reset ng PC kasi ang PC ko ay well performance at wala akong nakikita pang problema. So, tulad ng sabi ko nga, pag naramdaman nyo na wala na talagang pag-asa, yun lang ang pinakahuling solusyon. Reset the PC. Okay? So, I'm going to restart the PC now. Update and restart.